Magandang araw! Ngayon na ipapakita ko sa inyo ang 3 sa pangkaraniwang application or software na ginagamit sa ating education, especially ngayong new mode of learning, at ipapakita ko rin kung paano ito ginagamit. Simulan natin sa Google Classroom app or kilala din bilang G Classroom. Dito, pag open ninyo, rerekta kayo sa mga subject na inyong ini-enroll. First one is PE, BSED, PhilDis, ECE 11, ECE 12, ECE 13, ECE 9, and more. Tapos, pag in-open nyo ang per subjects na yan, for example, ang akin ay ECE 12, nandyan yung mga module na in-upload ng aking teacher, and pwede rin na magsagot kayo rekta dun sa module, or pwede din na sa private comment section ng GCR kayo mag-upload ng inyong sagot. Next one is, pag ini-open nyo siya, yung to-do list ninyo, makikita nyo ang assign works, missing, and done works. Gayon din, makikita nyo dito yung plus sign na pwede ninyong pindutin para i-check kung kayo ay meron pang subject na hindi ini-enrollan. Another app is WPS or MS Word. Pag open nyo nyan, makikita nyo na dyan yung mga files na inyong ginawa or mga documents or PDF, kung anumang format na inyong ginawa pagpapasa ng inyong mga activities. Ito ay flexible para sa mga estudyanteng gaya natin kasi meron siyang payment pero meron din namang nagagamit for free. Dito naman makikita nyo kung saan nyo siya pwedeng i-connect. At pwede rin kayo pumili ng mga template. Ito naman ginagamit siya pag WPS Pro. Punta lang kayo sa WPS Pro. Then, click nyo yung create. Doon kayo pwedeng makapaggawa ng inyong files at mag-type ng inyong mga document. Lalo na sa inyong mga assignment na ipapasa sa Google Classroom. Ayan, ito yung example kung paano siya ginagamit. Napakadali lang niya. Then, pagka-type nyo dyan, make sure na tinap nyo na yung save dun sa shape na box. And then, click done. Eh, ngayon, ang document na to hindi ko isa-save since hindi naman siya ginamit at sample lang siya. Ito, makikita nyo nga, iba't ibang templates para sa inyong activity. At ikatlo sa kilalang app is Canva. Ito ay ginagamit ng lahat ng halos estudyante. Yan, makakakita tayo dito ng iba't ibang template. Ang unang example ko is English presentation for early childhood. Makikita natin dyan yan. Pwede tayo mag-type, pwede tayong gumamit ng iba't ibang elements. Basta i-explore nyo lang yung app. Next naman, isa-search natin is timeline. Nandito na makakakita kayo ng iba't ibang format ng timeline. Pwede nyo siyang gamitin for free, pero make sure hindi yung pro ang gagamitin nyo, or kung kaya nyo naman mag-premium ng account, go. Next is graphic organizer. Dito naman yung mga ginagamit natin para mas chunk natin yung mga data or information sa mas mabilis na pamamaraan. Next one is scrapbook. Ayan, kung gagawa kayo ng mga picture na gusto nyo is digital, punta kayo dito sa scrapbook. And last but not the least is video. Pwede kayo mag-explore dito ng iba't iba na merong animation, or pwede kayong gumawa ng sarili ninyo. Click lang yung plus. I forget the timetable. Yan, pwede kayong gumawa dito ng schedule ninyo. At pumili na lang kayo ng mga template na swak sa gusto ninyong design. Ayan, gotcha! Thanks!